Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga supporters natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Sa video natin ngayon, magko-comment lang po ako. Sabi ni BBM, ayaw niya nang patulan ang patutsada ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang challenge na follicle test. Malalaman kung drug user ba ang ating presidente or hindi. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa mga viewers, followers, haters, subscribers, visitors sa channel ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusunod sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. May nakita po akong interview kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng isang journalist, nagtanong daw siya ang journalist kung ina-accept ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang follicle test ni Attorney Vic Rodriguez, ang kanyang former press secretary, during sa kampanya niya na magpa-test. Sabi ni BBM, ayaw ko na yang patulan kasi wala talagang yang wala nang value, no? Ang mga ganon na very old na mga issue kung nag-drug user ba siya or hindi. Sa tingin ko guys, medyo ano to eh. Kung makikita natin, si Attorney Vic Rodriguez bumaliktad. Before pa tumakbo si BBM, alam natin siya ang spokesperson at legal counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya rin ang nagsabi na negative sa drug test during the time Senator Bongbong Marcos. Kaso lang hindi natin alam, most likely may mga bagay siyang hinihingi sa ating mahal na Pangulo na hindi siya napagbigyan. That's why bumaliktad siya at sumama sa DDS, no? Kay Tatay Digong and Company. Ito po ang isang halimbawa na bumaliktad, no? Sabi nga ni BBM, kung talagang may problema ako before, bakit sumama siya sa aking partido before? May punto naman ang ating presidente. Kasi first and foremost, nang hindi pa Pangulo si BBM, sana hindi niya tinanggap ang offer na maging legal counsel ni PBBM. Dito mo makikita kung ano klaseng pagkatao si Attorney Vic Rodriguez, na kung hindi siya mapagbigyan ng kanyang gusto ay bumabaliktad. In short, balimbing. At sinesiraan ngayon ng ating presidente. No? Kasi palagi ang issue nila palagi bangag, no? Nagda-drugs. Pero wala naman sila ebidensya, nagda-drugs. Naalala ko nga tuloy ang video na pinapakalat, edited pa, AI generated, Attorney Roque naging fugitive na ngayon, na nagda-drugs daw, no? Nagsashabu daw si ang Pangulong Marcos. Edited naman pala to at fake. Alam nyo guys, wala na talaga sila sa posisyon. Gumagawa lang sila ng issue para sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? At saka alam nyo naman kung nagda-drugs kasi incoherent ang kanyang mga sagot sa mga tanong. Pasalamat lang sila, ang ating Pangulo ay sobrang bait. Hindi na sila talaga pinapatulan na bumababa sa kanilang level ng mga bastos, mga balahura, hindi ginagalang ang batas, puros lang reklamo, at gumagawa ng fake news palagi. Diyan sila magaling, gumagawa ng fake news para sirain ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo at ang kaniyang mga kabinete na gustong tulungan ang ating bansa. Nakakalungkot guys, no, na marami pa ring tao ang madaling mapaniwala sa kanilang ginagawang fake news, no? Especially para gusto lang nila makuha ang simpatya ng mga tao. At ang isa pa ay in-encourage nila ang military. Bakit military? Kasi para daw mag-revolution, etc. bla bla bla. Guys, ang military guys, hindi yun mga tanga. Alam nila na ang politics ay hindi iyan permanente. Ang masasabi ko lang, wag nating i-entertain ang mga gano'n na mga patutsada ng mga kalaban ng current administrasyon. Okay? Ang kanilang mga claims ng
incompetence ng ating Pangulo, ng mga kabinete, ay kanilang personal na opinion lang. Wala ngang mga ebidensya. If they have some form of evidence para ipalabas na this government, no, is incompetent in managing people, they file a case. 'Di ba? May Supreme Court naman tayo. Bakit hanggang ngayon wala naman sila pina-file ng mga case sa Supreme Court? 'Di ba? Kaso lang, majority sa atin ay madaling maniwala sa kanilang mga claims without proper investigation, no? Kung totoo talaga ang kanilang mga claims sa ating Pangulo, nagda-drugs, nagnanakaw, kung ano-ano pa, no? Every time na may krimen nangyayari sa ating kapaligiran, ang sinisisi palagi ang ating Pangulo, no? Pati sa mga ni-rape ang isang batang paslit, Pangulo pa rin na may kasalanan. Bakit siya ba ang nag-rape sa bata, or kontrolado niya bang adik na tatay or lolo mang-rape ng kanilang anak at apo? Hindi yon. Kahit sa ang panig ng mundo, those cases cannot be controlled by any form of president, no? Iba nga hindi naman adik, no? Gusto lang talaga nila rapin ang kanilang anak, mga apo, lolo, rapist, no? Yun po guys, no? So ewan ko, no, kung saan nila kinukuha ang kanilang logic, no? Kasi normal na tao tayo, bakit gumagawa sila ng ganon? At saka dito sa Philippines guys, nakikita ko ang mga fake news na spread ng mga fake news. Hindi naman ako kulong. Kung makakulong, billable naman. So, yun po, no, bakit ang lakas ng loob ng karamihan na gumagawa ng fake news at atakihin ang government kasi wala naman masyadong penalty, or ang penalty ay napakababa. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa channel ko. So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ingat kayo palagi guys, mahal ko kayo. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyong si Jake. Paalam guys, bye bye.